by man. Alam niyo po, yung iba kasi, kung naririnig nila yung boses ng ating Panginoon, kasi sabi dito, called by God, not by man. Kung naririnig natin yung boses ng Panginoon, kung minsan ini-ignore natin, mas binibigyan natin ng halaga yung boses ng makamundo. Kung minsan, kung may ginagawa tayo para sa Panginoon, pag may narinig na tayo ibang chismis, ay parang nawawala yung ating focus sa ating Panginoon. Pag may narinig tayong chismis o na hindi maganda pa tungkol sa ating mga ginagawa, ay nawawala yung ating focus o kaya ay nadadivert yung ating isipan. Alam niyo po, dalawa yung po yung mga tignan natin sa sa Job chapter 1 verse 7 Hindi po itong ating verse. Ito may gusto na ako ipakita na yung si Job chapter 1 verse 7 Ano sabi ng Diyos kay Satanas? Nasaan ka? Saan ka galing? Sabi niya. The Lord said, saan ka galing? Sabi niya. Nagpaparot pa rito. Satan answered, from roaming throughout the earth, going back and forth. Papaikot-ikot. Alam niyo po, yan po si Satan. Nagpapaikot-ikot. Tapos, bakit? Yan, napapansin niya yung mga tao. Yung kung sino yung mga mabubuti yung ginagawa. At saka sino yung pero hindi lang po yan yung paikot-ikot. Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 1 verse 9 at chapter 11 verse 11 verse 9. 2 Chronicles. Sabi doon, ang mata ng Diyos ay paikot-ikot din. So 16 verse 9. Corinthians chapter 16 verse 9. Hindi lang po yung si Satan ang paikot-ikot. Pati po yung nakalagay po dyan, the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. So may going through and through para makita natin yung ibang version. Yeah, para makita natin yung NIV version. Yan, sabi ni Satanas kasi nagpupunta ako to and fro, sabi niya Pero ganyan din yung mata po ng ating Panginoon. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. In this you have done foolishly. Therefore from now on you shall have wars. Ito po yung mga sinasabihan po yung mga may hilig sa giyera. Kaya kasi kung si Satanas nagpapaikot-ikot para tuksuin tayo, ang Diyos naman nagpapaikot-ikot para hanapin yung mga taong to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Yung mga taong loyal po sa ating Panginoon. O ibig kumbaga sabihin, yung mga faithful sa Panginoon, hinahanap po ng ating Panginoon yan. Kaya, alam natin na kung minsan dumadanas tayo ng pagsubok, kung siguro naisip natin na sinusubok ako ni Satanas, hindi po. Nandun din ang mata ng ating Panginoon. Paikot-ikot din, nakikita po niya tayo. Tayo mga loyal sa Kanya. Amen ba? Amen. Yes. Ang team po natin sa ito ay remain faithful through your calling. Alam niyo po, tinawag po tayo ng ating Panginoon tulad ng nabanggit kanina. Tinawag po tayo ng Panginoon. Ito po ang ating key verse kasi nakalagay po sa Galatians chapter 1 verse 10. Sabi doon, bakit ko sinasabi ito? Dahil, sabi ni Apostle Pablo ito sa mga Galatians. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Yeah. Magandang balita. Ayan, magandang balita tayo. Magandang balita Bible.
Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay ligod-lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ito po sulat ni Apostol Pablo po to sa mga taga Galatia, no? Sinasabi dito na yun nga, ang ginagawa ni Apostol Pablo ay hindi po para sa kanyang sarili, kundi para sa ating Panginoon. Kaya, kasi akala nila siguro, ang ginagawa ni Apostol Pablo, yung mga sinulatan niya ay para sa kanya sarili lamang. Pero hindi po, para sa sarili, para po sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi pa rito ni Paul, hindi siya nagtuturo para magustuhan po ng tao yung mga turo niya. Kundi nagtuturo siya para ipaituro yung kalooban ng Panginoon. Kaya tayo po bilang tinawag, kasi sabi nga dito, mga tinawag pa tayo? Of course. Amen. Kasi tayo po bilang mga tinawag, ay kailangan din nating ituro yung aral galing sa Panginoon. Huwag po nating isipin na yung ating sarili. Parang sinasabi kasi dito ni Apostle Paul, hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi ang iniisip niya yung ating Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ba sa nais kong, ayaw kong purihin niyo ako kung sa conversion, kung sa i-rephrase natin yan. Parang sinabi niya dito na huwag niyo akong pupurihin, sabi niya, kundi ang purihin natin ay ang Diyos na tanging tumina, yun ang ating sinasamba. Parang gano'n ang ibig sabihin niyan kung i-rephrase natin yan. Yan sabi niya, kung yan ang talagang hangad ko, sabi niya, kung halimbawa, ang hangad niya ay mapapurihan siya, hindi na sana siya naglingkod kay Kristo. Alam niyo po kasi, si Apostle Paul, mayaman po yan. Si Apostle Paul, isa sa mga makapangyarihan tao sa Judea. Isa siyang mayaman. At isa siyang matalino. Ba't ko sinabing isang makapangyarihan, Kasi sa pamamagitan ng kanyang sulat, ay nakakuha siya ng sulat para usigin ang mga nananampalataya kay Kristo. At bakit ko sinabing napakayaman niya? Kasi noong unang panahon, naging kasi siya, naging Romano. Hindi ka magiging Romano kung wala kang pera. Kung isa kang Hudyo, at hindi ka magiging Romano kung wala kang pera. At isa po siya sa mga mataas ang pinag-aralan. Kasi yun nga, sabi nga ni Apostol Pablo, aral ako kay Gamaliel. Sabi niya, siguro yun si Gamaliel kasi, isa sa mga pinakamatalinong tao ng araw. At ang mga nag-aaral sa kanya ay parang universidad yun. At si Gamaliel ang kanilang professor siguro. Kaya sabi niya, kaya sabi niya, kaya sinabi ni Pedro, Apostle Paul dito na, kung yan ang hangad ko, sabi niya, hindi na sana ako nagpalipin kay Jesus Christ. Kung hangad kong mapapurihan ako, sabi niya. Kaya, tulad ng topic po natin ngayon, maging faithful tayo tulad ng Apostle Paul na ang ipakalat natin ay salita ng Diyos. Hindi po yung para ma-honor ang ating sarili, para maiangat ang ating sarili. Hindi po. Dapat ang iangat natin ay si Jesus Christ. Amen ba? Sabi doon, huwag nating isipin po yung yung ginagawa ng iba, huwag nating isipin kung ano yung iniisip ng mga tao. We should not be man pleaser, sabi nga doon sa Colossians chapter 3 verse 17, sabi doon, Colossians chapter 3 verse 17, sabi ni, huwag daw tayong man pleaser, o kaya huwag yung mga tao ang i-please natin. Yan at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus.
at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yung lahat po ng gagawin natin ay dapat nasa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya lang po ang ating ipliplis. Yan. Umpisa pa lang po yun. Ito ay nakalagay dito, introduction. Introduction. Minsan, ang pinakamahirap ay hindi ang sundin si Lord, kundi ang pagdaanan ang criticism. Ang mga kritisismo. Totoo naman po yun eh. Ang pinakamahirap po hindi yung pagsunod kay Jesus Christ eh, kundi yung mga nasa paligid natin na nagkri-criticize sa atin. Sa ano ba yung ginagawa ninyo? Para kayong, sabi nga nila, kumisan para daw tayo mga pali pag nagkakantaan eh. Yan, pinakamahirap. Okay. Ang pinakamahirap ay yung pagdaanan ang criticism o yung sasabihin ng mga tao o yung rejection. Alam niyo po, kumisan sa pag-atin natin ng mga ganito, may mga kakilala tayo o may mga kapitbahay tayo na parang nire-reject tayo, di ba? Parang umiiwas sa atin. Yun po ang sinasabi nito, may pinakamahirap. Hindi yung pagsilbi kay Jesus, sa ating Diyos eh, kundi yung ma-criticize tayo at yung ma-reject tayo. Yun po yung pinakamahirap doon. Yung aayawan kanila. O in harsh no, sa ibang salita siguro yung itatakwil kanila. Pero tandaan natin walang pinipili po ang ating Panginoon. Alam niyo po si Moses, nung pinili si Moses sabi nga ni Moses, hindi ako pwede kasi nauutal ako, sabi niya. Sabi nga doon sa verse doon, sabi niya, I tattered, sabi niya doon sa King James Version niya tayo. Kaya, hindi ko lang alam kung katwiran lang ni Moses yon kasi wala sinabi sa Bible. Basta sabi doon, hindi siya, nabubulol siya eh. Hindi ko alam kung katwiran lang ni Moses yon o totoo kasi ang sumunod na verse doon, sabi doon, nagalit ang Diyos sa kanya, kaya sinabi niya, tutulungan ka ni yung kapatid niya si Aaron. Ba't ko nasabing parang siguro katwiran lang ni Moses kasi si Moses galing po sa galing sa Egypt siya eh, 40 years siya doon. Ibig sa hindi lang siya basta tao sa Egypt, kundi siya siyang prinsipe sa Egypt. Kaya malamang matikas siya, kung siya magsalita, matatas magsalita. Kaya hindi ko alam kung bakit niya siguro after 40 years niya sa pagtira sa disyerto siguro, baka yung lagi niyang kinakausap yung mga alaga niyang kambing at tupa, baka naging ganun na rin siguro siya. Pero hindi sinabi pa sa Bible yun, ko lang po yun. Kasi ang nasabi sa Bible kasi, sabi niya, nabubulol ako, sabi niya. Pero parang, bakit kaya nabubulol? Eh, isa siyang matatas na matikas na tao nung 40 years before. Siguro after 40 years sa katagalan niya sa disyerto, naging bulol siya siguro. Si David po, pinili si David, hindi siya ay matikas, hindi siya ay pinakamatangkat sa kanila, hindi siya pinaka-pogi siguro sa kanila. Hindi, kasi sabi nga doon nung tatay nung pinipili si David, sabi nga nung tatay niya, nung pinadaan yung panganay nila, si Eliab, sabi ni sino ba yung propeta doon? Sabi ni Samuel, ito na siguro kasi itong patangkad at saka pinakamatikas, sabi ni Samuel eh. Pero ano sabi ng Diyos? Hindi ako tumitingin sa panlabas, sabi ng Diyos, kundi sa panloob. Sabi niya kay Samuel, doon sa propeta na magbubuhos ng pana. Kaya, tayo po, pag tinawag po tayo ng Diyos, talagang kahit na anong kalagayan natin sa buhay, tatawagin tayo at bibigyan tayo ng tulong. Sabi nga ni Moses, nauutal ako, siya binigyan ng tulong. Yun, yung kapatid niya. Pero, nagalit ang Diyos doon, ha? Sabi sa Bible, nagalit ang Diyos sa kanya. Si David, siya ang pinakabunso, siya ang nag-aalaga ng tupa, wala doon. Sa mga, parang kung makasakon si David, parang naiitsapwera, biro mo, tapos na lahat yung mga, sabi ni Samuel na propeta, sabi nyo, tawagin mo natin yung mga anak, sabi
Sabi ni Samuel, pero sabi ni, nung natawag na dumaan na lahat sa harapan ni Samuel, sabi niya, wala ka namang anak na iba? Pero parang baliwala si David. Kaya, ay mayroon pa pala, sabi ni si Jesse, yung tatay niya, yung anak kong nag-aalaga ng pastol. Ano niyo po kasi, isa yun sa mga pinakamababang uri ng trabaho sa kasi mag-alaga ka ng pastol. Na magpastol ka pala ng mga tupa. Kaya, si David, hindi siya gaanong kinukuhan sa kanila, na hindi siya gaanong importante sa kanila, pero sa paningin ng Diyos, pag tinawag tayo, ay, kahit hindi tayo gaanong importante sa ating mga pamilya, pag tinawag tayo, ay, tutulungan po tayo ng Diyos. Ba't ko sinabing hindi gaano importante si David? Ano? Kasi si David, nung pumasyal siya dun sa may gera, sinabi niya ng mga kapatid niya, ba't ka nandito? Sabi ng kapatid niya si Eliab eh. Eliab, oh. Sabi niya, nandito ka lang para makapag-chismis eh, sabi niya. Ganun po yung kwento. Paano basahin niyo po yung kwento? Kaya ibig sabihin, parang nilalahit-lahit nila si David. Pero kahit na tayo ay nilalahit-lahit, kahit na tayo mababa sa paningin ng iba, pag pinili mo tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Amen ba? Yan, amen. Hallelujah. Ganon din po yung nabanggit ko na kanina, si Apostle Paul, ano? Si Apostle Paul po, siya ang matinding taga-usik talaga yan ng mga Kristiyano noong araw. Yun, gumawa nga siya ng sulat na galing sa mga Pariseo na tutugisin niya yung mga nananampalataya kay Jesus Christ sa daang ito, sabi niya. Kaya nga yun, sabi nga ni Saul, saksi ako doon sa pagkamatay ni Stephen, sabi niya. Ayun nga sa akin, siya raw ang nagtago ng mga damit ng mga na yung mga nagbato kay Stephen. Kilala niyo ba si Stephen? Yung binato dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa kanyang faithfulness. Binato siya ng mga alagad ng mga Hudyo. Kaya kahit na ano po tayo, kahit na sino tayo, kahit na taga-usig tayo ng ganitong pagtitipon, ay pag pinili tayo ng Diyos, ay tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Number 1, God's calling defines your identity. Ang identity mo ay hindi sa sinabi ng tao, kundi sa sinabi ni Lord. Yun po. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang identity po natin ay hindi yung sinasabi ng mga tao, kundi yung sinasabi ni Lord para sa atin. Anong sabi dun sa Jeremiah chapter 1 verse 5? Sabi dun, nung nasa Jeremiah chapter 1 verse 5, nasa sinapupunan ka pa lang, sabi niya, ng iyong ina, kilala na kita. Yan. Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Yun po. Nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga nanay ay may nakalaan na po para sa atin. Kaya kung ano yung calling sa atin ng ating Panginoon, huwag po nating i-neglect. Kaya hindi aksidente ang pagkakatawag sa atin dito. Hindi po aksidente. Isang example po dyan, mapapapa yung mga example ko. Isang example po dyan, si Gideon. Kilala niyo si Gideon sa Bible? Sa Bible po, hindi yan nagtitinda ng tao. Si Gideon po, ito po yung mga, doon sa Judges, sa Book of Judges, ito po yung sa mga pinili ng Diyos. Sabi nga ni Gideon, sabi niya, bakit ako? Sabi niya, ako ang lahi namin, ang pinakamaliit, at ang pamilya namin ang pinakamahina, at ako ay, kasi pinili siya, nagtatago kasi si Gideon, nagtatago siya. Habang sa Judges chapter 6 po yan nakalagay, sa Hukom chapter 6. Nagtatago po si Gideon dahil nilulusog sila ng mga Amalek ba yun? Amalek yata mga nandun. Midianites yan. Alam niyo po, itong si Gideon,
Sabi niya, 16. Tingnan natin sa 16. Verse 16. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang taon. Verse 2 ba? Tingnan natin sa verse 2. Sige, tuloy mo. Ito kasi parang ayaw niya kasi, ayaw maniwala sa ating Panginoon na gagamitin siya. Sige, tuloy mo. Sige. Tingnan natin yung, ako ang pinakamaliit sa aming kwan, sabi niya. Alam niyo po, si Gideon, ayaw niyang maniwala na pinili siya. Ayaw niyang maniwala. Ito, nagtatago siya sa ilalim, ano? Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno at napag-aani Diyos na buhat sa kanil. Si Gideon, anak ni Joas, ay kasalukay gumingit noon ng trigo sa pisa ng ubas. Patago, yan. Ang kanyang pagiging ko pang hindi makita ng mga dyan. Nagtatago siya. Pero sinabi doon na yan. Sige, tuloy natin. Verse 13. Mawalang galang na po. Kung dalang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalang ginawa niya? 14. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa Midianitang ito. Ito po pinili ko si Kwan pero sabi niya, bakit ako, sabi niya. Yan, sumagot si Gideon. Ngunit Panginoon, paano ko may ililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipin ni Manasseh at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Kahit na pinakahamak po tayo, kung gusto tayong gamitin ng ating Panginoon, ay gagawa siya ng paraan. Kung itutuloy-tuloy po natin yung kwento na yan, ano? Sabi pa nga ni Gideon, kung talaga ako pinili mo, sabi niya, maglalagay ako ng tuwalya siguro sinabi niya doon, office towel. Ilalagay ko dito sa lapag ng gikan. Kung natuyo yung tuwalya at kung natuyo yung basahan at basa yung paligid, naniniwala ng ako. Kinabukasan, nangyari nga yun. Natuyo yung basahan, basa yung paligid. Isa pa, sabi niya. Sige, gayon, ang gusto ko mangyari, basa yung basahan at tuyo yung lahat ng paligid, sabi niya. Nakayos ko ito na yung mahaba kasi. Kaya sabi niya, nangyari uli yun. Kaya, naniwala siya siguro sa mga ganong pan. Kumisan tayo po, kung medyo nag-aalinlangan tayo, pwede rin po tayong humiling sa ating Panginoon ng revelation o patotoo na galing sa Kanya na tayo nga yung hiniram. Hindi tayo humiling ng gano'n. Tapos na? Tapos na yun. Sige, ipagkakulo naman sa atin ng Panginoon. Alam niyo bang nangyari dito? Ang kalaban nila, 300,000 yata yung kalaban nila. 300 lang sila na lumaban. Hindi ko alam kung 300,000 yung... Basta marami ang kalaban nila. Una 300,000 pala sila. Pero pinauwi niya lahat ng yung mga kanyang mga... Sabi niya, lahat ng natatakot, umuwi na. Tapos pinauwi, marami pa rin sila, 3,000 ang natira. Tapos, yun. Basta ang natira sa kanila 300, nagapin nila yung higit pa sa dami. Higit pa na. Mahaba kasi yan. Kaya, yun. Kung tinawag tayo, hindi aksidente ang pagkatawag natin. Kaya kung tinawag tayo ay tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi po yung identity ang pagkakatawag sa atin, kundi yung tawag sa atin kundi yung kung ano itatawag sa atin ng Panginoon. Si Gideon, iniisip niya yung kanyang identity. Pero hindi po. Ang isipin po natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Wag po yung kung ano tayo. Kaya sabi nga dun sa quote na nandito sabi niya, the voice of God is the most powerful force in the universe. Kayang-kaya. Totoo naman po na most powerful force in the universe naman po talaga ang Word of God. Ano? Pero sa pamamagitan na ng Word, nangyari itong mundo na ating ginagalawan lahat. Sa pamamagitan ng Word na. Kaya most powerful yung Amen. Sabi po sa Bible,
Kung kailan ka mahina, doon lumalakas si Lord. Yan. Natakal na rin natin to. Alam niyo pa kung kailan mahina, doon lumalakas si Lord. Ito rin po yung isang ipinagmamalaki ni Apostle Paul, ano? Sabi niya. Saan ba nakalagay ito? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Kung kailan mahina, ay doon lumalakas si Lord. Sabi doon. Kung mahina ka, paano ang gawin para lumakas? Kung mahina tayo, yun. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ito pa, no? Si Apostle Paul, ginamit niya yung kanyang weakness para broadcast yung mga salita ng ating Panginoon. Ginamit niya yung kanyang weakness. Nabanggit natin doon na kasi Apostle Paul ay may isang mayaman tao, matikas. Pero nung nasa kulungan na po siya, mga sulat ko ni Apostle Paul ito nung mga nasa kulungan na siya. Nung nasa kulungan na siya, yun ang pinaka-weakness niya. Nasa kulungan na siya. Pero sabi niya doon, ginamit niya yung kanyang weakness para palakasin yung kanyang yung mga tagasunod sa ating Panginoon. Kaya, yun pong ating weakness, gagamitin po ng ating Panginoon yan para mag-testify, para mapalakas ang ating Panginoon. Kung mahina ka, paano ang gawin para lumakas? Unang-una, paano ang gawin para lumakas? Tukuyin kung anong paninira ng mga tao na pumipigil sa atin. At palitan ito ng Word of God. Yun po. Kung ano yung mga paninira ng mga nakapaligid sa atin, palitan po natin ng Word of God. Kailangan po, alam natin yung Word of God. Yan, paulit-ulit namin sinasabi dito. Kailangan, alam po natin yung Bible. Kasi yun po ang panlaban natin eh. Tulad ng lagi ko rin sinasabi, ano? Si Jesus Christ, ang pinanlaban sa kanya ng demonyo nung gutom na gutom siya. Word of God. Pero ang pinanlaban ni Jesus Christ, Word of God din. Kaya, kung may nagsabi sa atin na ito ay nasa Bible at wala tayong alam sa Bible, paniniwala na natin yun. Hindi natin masasabi na, hindi, ganito ang sabi sa Bible. Dapat alam natin yung na Bible. Kaya, yun po. Paano ang gawin para lumakas tayo? Yun po. Dapat alam natin yung mga Bible verses, o mga Word of God. Isulat at isaulo natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Para iyon ang ipaalaala natin sa ating sarili at panghawakan natin. Yun po. Ito po yung lagi namin sinasabi na dapat pagturon tayo ng mga Bible verse, memory verse, mga verses sa Bible ng mga pangako ng Diyos. Para yun po ang panghawakan natin at iyon ang ipaalala natin sa ating sarili. Na ang pangako, napakarami po ng pangako sa Bible na pwede natin isaulo at yun ay ipaalala natin sa ating sarili. Number 2, God's calling requires obedience, not popularity. Ang pagkatawag po sa atin ay hindi po porket tayo ay may pinag-aralan, hindi po porket tayo ay mataas na tao, hindi po yun, kundi hindi po popularity, kundi yung obedience. Kahit na sino po tayo, kahit anong kalagayan natin sa buhay, kung nag-o-obey po tayo, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Yung obedience. Hindi tayo tinawag para sumikat, kundi para sumunod. John chapter 12 verse 26. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay kailangang sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. John chapter 12 verse 26. Ang sino mang naglilingkod sa akin, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Yun po. Hindi po yung anong kalagayan natin sa buhay, hindi po yung mayaman tayo, hindi po yung nakapag-aral tayo, hindi po yung kilala tayong tao, kundi po yung pagsunod po natin ang kailangan ng ating Panginoon. Hindi po yung katayuan natin sa buhay, kundi yung pagsunod.
Ang pagsunod kay Lord ay hindi palaging sikat o trending. Kumisan kasi iniisip natin na tulad mga sa Facebook, sa mga social media na dapat maging trending tayo. Hindi po. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay minsan tahimik lang. Kuminsan nga masakit kasi kuminsan akala natin hindi tayo napapansin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Pero hindi po, nakatingin po lagi sa atin sa Panginoon. Doon nga sa unang binanggit ko yung verses, sabi ng na ang mata ng ating Panginoon ay puro pa rito. Kaya lagi tayo nakikita ng ating Panginoon. Pero laging may reward po. Pag sumusunod tayo, may reward po yan. At alam niyo po, kumisan pag sumusunod tayo ay tinatawanan tayo, tinutuya tayo, pero kung isipin mo natin si Noah, nung sumunod siya sa Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Gumawa ka ng barko. Gumawa siya ng barko sa bundok eh. Kung mabasahin natin yung Bible, tinatawanan lang po siya. Pero hindi siya nakinig sa sinabi ng mga tao, sa mga kritisismo, kundi tinuloy niya yung kanyang ginagawa. Ang utos pala sa kanya ng Panginoon. Kaya nakita naman natin yung resulta, no? Naligtas siya at siyang kanyang pamilya. Ang point ay obedience over people's opinion. Yan po ang point dito. Yung obedience versus people's opinion. Sabi dun sa quote naman, the best measure of spiritual life is not ecstasy, but it's obedience. Ano ibig sabihin nito? Ang pinakamagandang measure pala ng ating spiritual life ay hindi yung kasikatan o kasayahan o yung kakilig, kundi yung obedience. Yun po yung pagsunod. Yun ang the best na sukatan ng ating spiritual life. Sabi nga dun sa Bible, even I lost if I gain Christ, sabi doon sa Philippians, kahit na Philippians chapter 3 verse 8, sabi doon, kahit na even I lost if I gain Christ, sabi ni Apostle Pablo doon, kahit na yan, bilang kapalit ng lalong mahalaga. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Jesucristo. Yan, Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan. At itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Napakaganda po yung example ni Apostle Pablo, no? Kahit na mawala na sa kanya ang lahat ng bagay, makamtan lamang niya si Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoon. Application. Kailangan practicein natin yung malilit lang na obedience. We must practice small obedience daily. Kahit yung mga malilit lang na pagsunod, doon po tayo mag-umpisa eh. Tulad yung may pinapagawa sa atin dito sa church, may message sa atin sa mga group chat, yung mga pagdalo ng mga ganito, malilit na gawain, dapat practicein po natin ito dahil dito nakikita yung ating pagsunod talaga. Piliin ang will ni Lord kahit kontra sa inaasam natin. Piliin lang natin kung ano yung will ni Lord kahit na kontra sa kadalasan naman. Kumisan masama ang loob natin. Pero piliin lang natin ang will ni Lord dahil ang will ni Lord ay may patutungan yan. May reward. Number 3, God's calling demands faithfulness until the end. Yun. Ang calling po ng ating Panginoon ay nagdidemand po ng faithfulness hanggang sa the end na po. Alam niyo po, kung minsan kasi may mga sumusunod sa ating Panginoon na kung minsan pag may okay lang ang pakiramdam nila, saka sila dadalo sa mga ganitong gawain. Kung minsan pag may kunting problema na, hindi na nakakadalo. Kaya dapat tuloy-tuloy po yun.
God's calling demands faithfulness until the end. Ang tawag ni Lord, panghabang buhay. Tingnan natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ano? Natapos ko ang dapat kong takbuhin, sabi ni Apostol Paul na naman dito. Nananatili akong tapat. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito. May kasunod pa ba yan? Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala. Yan, yun. May naghihintay po sa atin ng mga gantimpala sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya, yun po, may naghihintay sa atin na gantimpala. Kaya, ang pagsunod ay hindi lamang pansamantala, hindi lamang palaktaw-laktaw, kundi tuloy-tuloy hanggang sa the end. Si Apostle Paul mismo, sabi nga niya, kahit na nakatanikala siya, nakakulong siya, nagpakahirap sa kulungan, ay hindi siya sumuko. Basahin nga natin yung pan. Philippians chapter 3 verse 14. Philippians 3:14. Yan o, hanggang sa hangganan niya. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Yan po, dapat hanggang sa the end. Parehas din po yan sa kwan. Sabi nga ni Apostle Paul, sa 2 Timothy chapter 2 verse 9, kahit na nakakulong siya, kahit na nagpapakahirap siya, 2 Timothy chapter 2 verse 9, sabi doon, kahit na nakakulong siya, kahit nahirapan siya, ito ang kailan ng ating pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Nakakulong siya, nahihirapan siya, hindi lang nakakulong, nakatanikala pa siya dyan eh. Sabi nga niya doon sa ibang sulat niya, sana ay mahikayat ko kayo maliban sa tanikalang ito, sabi niya doon sa ibang sulat niya. Kaya, nakakulong na siya, nakatanikala pa, hindi naging hadlang yun kay Apostle Paul para mai-express niya yung gusto mangyari ng ating Panginoon. Napakarami pong sulat si Apostle Paul na hanggang ngayon ay yun ang pinangahawakan natin sa mga sulat na yun para tayo ay tumatag. Kasi tulad ng lagi kong sinasabi, ang panahon natin ngayon ay tulad din panahon noon na ang mga nananampalataya po noon ay kumisan nagbabackslide, kumisan nag-aaway-away, kumisan nagda-down. Parehas din natin sila. Kaya itong sulat ni Apostle Paul sa kanila ay tama-tama rin para sa atin ito na dapat ang pananampalataya natin ay dire-diretso lang. Sabi pa nga ni Billy Graham, ito si Billy Graham, kilala ko na ito eh. Kilala niya rin. The greatest legacy one can pass on to one's children is faithfulness to God. Ito, maganda ito. Sabi ni Billy Graham po, kilala po niyo. Ito ang isa sa mga greatest evangelist in our time, yung sa kapanahonan natin. Isa sa mga greatest evangelist. Sabi niya, the greatest legacy one can pass on to one's children is faithfulness to God. Yan napaganda. The greatest legacy daw yung may pasa natin sa ating mga anak ay yung faithfulness sa ating Panginoon. Tama po yun, kasi yung mga bata po, ina-idolize po yan ng mga bata, yung mga magulang po. Kung ano yung ginagawa ng mga magulang, talagang sumusunod lang po yung mga bata. Kaya napaganda po yung mga magulang na sumusunod sa utos ng Panginoon at siguradong ma-idolize po yan ng mga anak nila. Amen.
Kaya napaganda po. Sabi doon sa the greatest legacy can one pass on to one's children is faithfulness to God. Paano isa sa pamuhay ito? Pag-isipan kung saan ka tinawag ni Lord at ngayon. Pag-isipan kung saan ka tinawag ni Lord ngayon at gawin itong priority. Dapat gawin natin priority. Makipamayan tayo sa mga tao na naniniwala rin sa ating Panginoon. Wag po tayo makipamayan sa mga tao hindi naniniwala sa ating Panginoon. Huwag tayo makipamayan sa mga taong makamundo, sabi na natin, dahil siguradong maliligaw tayo. Makipamayan tayo sa mga taong naniniwala sa ating Panginoon. Gumawa ng deklarasyon. Paano may isa sa pamuhay ito? Gumawa ng deklarasyon para sa sarili. Gumawa po tayo ng deklarasyon para sa ating sarili. Parang gumawa tayo ng oath para sa ating sarili. Sabi doon, nakalagay dito, Lord, my calling comes from you alone. I will not be moved by people's opinion, but only by your word. I choose obedience over popularity and faithfulness until the end. Gumawa tayo ng deklarasyon na bagitin natin sa ating sarili at pwede nating ipaalala sa ating sarili yon araw-araw. Alam niyo po, napakaganda po, no? Kung makikita natin yung Ephesians chapter 1 verse 1 to 15 nung nag-aaral po kami. Isa po yan sa mga sinabi ng aming pastor na dapat may memorize nyo yan para napakagandang pag-pray, pag nag-pray kayo, kahit sino at kahit sa sarili nyo, ipag-pray po, pwede ninyo ipag-pray nyo yung sarili para napakaganda po yung mangyayaring pagpapala sa Ephesians chapter 1 verse 1 to 15 yata at saka Ephesians chapter 3 verse 15 to 30. Nabanggit ko lang para kung baka gusto niya magkaroon ng deklarasyon sa inyong buhay, pwede po yun. Ngayon, conclusion po. Ano pa ang napapala natin pag sa mga pagsunod na ganito? Ano ang napapala natin? 10:45. Ano ang napapala natin sa ganitong kwan? Pagsunod na faithfulness. Alam niyo po, bago tayo magpa ng conclusion na yung sabi doon, napakahalaga po yung gantimpala na naalala ko lang ito. Alam niyo po si Eliseo, kilala po ninyo si Eliseo sa Bible po, yung pumalit kay Elisea. Siya po yung tingnan natin sa 2 Kings chapter 2 verse 2. Alam ko yun, 2. Sabi doon, ano sabi ni Elias kay Eliseo? Sabi niya, maiwan ka na rito at ako'y pinapunta ni Yahweh sa Bethel. Ito po. Tingnan natin kung gaano nag-cling si Eliseo kay Elias o sa kanyang calling, ano? Kasi yun ang kinuha natin ngayon, yung ating pagkatawag sa ating calling. Sabi dito ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapupunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Kung itutuloy-tuloy po natin yan, ituloy natin. Ilang beses pong sinabihan ni Elias si Eliseo na maiwan ka na rito, huwag ka na sumunod sa akin. Sabi niya, ganyan, no? Ayan, huwag na kayo may tuloy-tuloy natin. Sabi niya, maiwan ka na rito, sabi niya. Ayan. Maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ko ni Yahweh si Jericho. Talagang dito sinubok yung kung gaano yung faithfulness ni Eliseo. Ilang beses po niya sinabi, 3 beses yata na sa pagkataas dito. Yan. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo at patuloy silang pagdarat. So ito tuloy-tuloy natin yan, no? Talagang yung faithfulness po ni Eliseo, talagang tapos ang reward po niyan, alam niyo po ang reward niyan?
nung malapit ng kunin ng Diyos si Elias, sabi niya, okay, sabihin mo kung anong gusto mong reward. Sabi doon. Sabi ko na yan, rephrase lang yun doon sa nakalagay sa Bible. Kaya ito natin. Pero anong sabi ni Eliseo? Sana makamtan ko yung double portion. Sabi yun. Kaya kung tayo po ay faithful sa ating paglakad sa ating Panginoon, pag nag-wish po tayo, magra-grant po yun. Yan o, ilang beses niya. Sinabi niya, bigyan niyo ako ng isang... Hindi, nagpas na yata yun. Yan, siya, 14. Kita, yan, 13. 12. Yung 12. 11. Patuloy silang nag-uusap. Habang naglalakad, walang atin, tinya tayo. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo. Ito. Pagtuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawa sa ating Panginoon, biyang magagrant po yung ating wish. Ito, anong wish niya? Kung maaari, ipamana mo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan. Nangyari po ito. Nung tuloy-tuloy po natin yan, nangyari po. Kaya kung straight lang po tayo sa ating Panginoon, diretso po tayo sa ating pagkatawag. Pag humiling po tayo, matik po yun, ipagkakalo po sa atin. Amen ba? Amen. Conclusion. Mga kapatid, hindi tayo ang pumili sa hindi tao ang pumili sa atin, kundi si Lord. Kaya kahit anong sabihin ng mundo, ikaw ay tinawag, pinili at pinagtibay ng Diyos. Ang tunay na tanong, mga kapatid, hindi tao ang pumili sa atin, kundi ang Diyos. Kaya kahit anong sabihin ng mundo, ikaw ay tinawag, pinili at pinagtibay ng Diyos. Ang tunay na tanong, mananatili ka bang tapat hanggang dulo? Sagutin na lang po natin sa ating sarili yan. Amen ba? Ito rin, naalala ko yung dinideclare mo natin, si Joshua, sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi doon, choose for yourself this day, sabi doon sa dinideclare natin, whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord, sabi doon. Kaya may backup na yan po yan sa Diyos. Nabanggit ko lang. Pwede ba tayong gumawa ng resolusyon para sa ating sarili, gumawa tayo ng desisyon o pagpapasya. Yan. Pwede po natin gawin resolution to. May resolution today. Pakinggan si Lord, hindi ang tao. Pwede po natin banggitin to. Piliin kong makinig. Ayan. Piliin kong makinig. Pwede natin basahin na sabay-sabay ito. Pakinggan si Lord, hindi ang tao. Piliin kong makinig sa boses ng Diyos kaysa